Okay, hello everyone. Guten Tag. Welcome to today's lesson. Ayan, we're sorry for the inconvenience. Ayan, nagkaroon po tayo ng power interruption po. So, last time, we have learned the adjective declension po, no? O the adjective declination. But before we continue learn adjectives po, we need to understand negation in German. What is negation? Ang negation po natin is how we say not or no po sa isang sentence. Ginagamit natin dyan ay si nicht tsaka si kein. Okay, today we will learn about them. So let's talk about the first negation, si nicht. Ito na po yung na-introduce po sa inyo. What is nicht? Siya po ang nagne-negate kay verbs, adjectives, und adverbs. So example, pag nagne-negate po tayo ng verb, I do not work. So, in German translation po, it's ich arbeite nicht. Okay, how about adjectives? The book is not interesting. Okay, let's translate in German po yan. Das Buch ist nicht interessant. I don't see the man, but the woman. Okay, let's translate po. Ich sehe. Okay, dyan na papasok si nicht. Ang negation po natin. Nicht. Then, dyan na po papasok si negation natin. Nicht. Next is the man. So, ang the man pa natin dito is masculine, accusative, den man. Sondern die Frau. So, ano pa ang mga rules? Ang nicht po natin pwedeng nasa hulihan or before. And it depends on the sentence. Sabi ko nga po noon. Okay, if it negates verb, nasa hulihan po siya. Then if it is adjectives and adverbs po, before po siya. Katulad na lamang po nito, not interesting. Dito naman po sa ating third example, after po siya ng verben. Katulad po dito sa ating unahan. Okay. Same lang din po sila. Den, I'm so sorry po. Den man. Okay. Yan. Para saan po sila, no? Beispiel Nummer 1. So, always remember po, no? Ang nicht natin usually comes after verb. And, before naman po ng adjectives, adverb, or prepositional phrases. Ano ba ating mga prepositional phrases? Yan ang with my blank, in the blank, for my blank, on the blank. Okay, yan po ating mga prepositional phrases. Kindly translate po ito in Deutsch. Okay, you can pause this video and try to answer this. I don't go to the cinema. Okay, let's answer. Ich gehe. Diyan na po papasok si nicht. Then, to the cinema is ins Kino. Bakit po before ng AI po natin nilagay si nicht? Napansin niyo po ito, si ins. What do you think po, ano po siya? It's prepositional phrases, itong si ins Kino. Kaya before po. Kasunod po ba to? Yes po. Okay, another Beispiel. The car is not fast.
Okay. Once again, you can stop this video or pause po. Okay, let's answer na po. Das Auto ist nicht schnell. Okay. Sino ang dinedetermine ni niche dito? Si fast. So, before dapat siya ng adjective. The coffee is hot. So that is the coffee ist heiß. Okay? Ano naman kung i-negate natin si hot? The coffee is not hot. Kaya translate po. Pause nyo na lang po itong video na ito. Okay, so let's answer. The coffee ist nicht heiß. Ayan po. Answer po na. Bakit before ng heiß? Ano ba si heiß? It is a or an adjective. Can you answer this question po? Du bist müde? With negation po. Can you answer this po with negation? Let's answer na po. Nein, ich bin nicht müde. Let's make this positive sentence into negative sentence. Right answer po. Das Wetter ist nicht schön. Sehr gut. Another, wir sehen den Film. Let's negate this positive sentence. Pause this and try to answer po. Let's answer na po. So, wir sehen den Film nicht. Bakit nasa hulihan si nicht dito? Well, meron pa siyang ea eh. Okay. Notice po yung pagkakaiba nila. Ano pang ininegate ni niche dito? Si adjective na schön. Dito naman, anong nininegate niya sa second sentence? Ang manood ng film. Bakit nasa hulihan si niche? Ba't wala siya dito? After ng verb. Eh, yun yung nakalagay sa rules. So, ang niche po natin, no, nag-negate din po siya ng specific parts ng sentence. Okay? So, ang niche po dito, ang ninenegate po niya ay ang manood ng film. Ito po yung specific na ninenegate. So, nasa hulihan po ang niche dito. Another dialogue practice po tayo. Kindly answer this question po. Has to the House of Gaben gemacht? Can you try to answer it po using negation? You can pause this po. Okay, let's answer. 9. 9. Kinakausap kita, so ich, ang personal pronoun po niya dito, habe die Hausaufgaben nicht gemacht. Okay. Nakuha po. Okay. Ich habe die Hausaufgaben nicht gemacht. So, ano pa ang ninenegate ni nicht dito? Ang hindi pagkagawa ng Hausaufgaben. Hindi mo nagawa yung Hausaufgaben. Iyan ang specific na ninenegate ni nicht sa sentence. So, basically, pagka-verb, or may specific
sentence, specific part. It's after. Pagka-adjective naman, adverb or prepositional or prepositional. Phrase. It's before. Maliwanag po. So we're done with English po. If you have questions, you can message me po. Kung may naguluhan po kayong part, you can message me sa ating group chat or DM na lang po. Okay? Dito naman po tayo kay kind. So ang kind natin, siya ang nag-negate kay noun. Ayan po si kind. Nag-negate po siya ng noun. Okay. Beispiel. I have no car. So if we translate po in Deutsch, ich habe ein Auto. Yan po ang translation po niya in Deutsch. What is Auto? It's Noita. And then, meron po tayong table po dyan, no? You can find it po sa ating drive under the formula. Number 1 po ata yun. So, ganito po yung kanyang table. Nominative, accusative, dative, Okay. Ayan po ang table po natin for our kind. So, dito po, bakit po kind yung napunta dito? So, ang auto po natin ay Noita and nasa accusative form po siya. So, it is kind. Tama po ba nalagay natin dito? Correct. Another Beispiel. We drink no wine. Okay. Wir trinken keinen Wein. Ano po ang gender ng ating vine? It is masculine. And then itong ating vine, sa sentence, nasan po siya? Nasa nominative, accusative, or dative? It's accusative po. Kaya, it is keinen. Tama po ba nalagay natin dito? Yes. Okay, next is she has no cat. So, sie hat eine Katze. Ano pong katse natin? It's feminine po. And then, ang case po niya dito is accusative. So, this one and row po ng accusative. Keine. Tama po ba? Tama po. Okay. More Beispiel. How about gawin nating wala yung meron. Example. How about gawin nating wala yung meron. Example. I see a dog. Du einen Hund. Bakit po keinen? It's accusative masculine po. Another. Wir kaufen ein Auto. Gawin po natin siyang negation. With the kind negation po. Okay? Wir kaufen kein Auto. Ayan. Si kind po dito ay neither ako.
Liwanag po. How about ich habe Äpfel. or I have apples? Good. So, ich habe eine Äpfel. So always remember po, no, ang kind natin is for nouns. Okay, let's go back here. With rate, no wine. Ano ang ninenegate ni kind nandito? Yung wine. Kasi ito yung noun. Sargot. Okay? Dito naman po sa she has no cat. Okay? Anong wala siya? Cat. Ano si cat? Noun. Another. I don't see no dog or any dog. Si dog ang ninenegate dito. Anong hindi niya nakikita? Yung dog. So, einen Hund. Next. So, ninenegate ni kind dyan ay si auto na noun. Also with apples or Äpfel. Okay? Okay, to sum up our negation, ang two negations natin ay si niche at si kind. Ano po ulit ang ating niche? It negates verb, adjective, adverbs, prepositional phrases, and specific parts of a sentence. Okay, how about kind? Si kind ay nag-negate lamang ng iisa, noun. Noun lang lagi ang partner ni kind. Always remember po, no, pagka magsasagot na po kayo ng mga activities natin, if direct katabi ni noun, if direct katabi ng noun, it will be kind. Example. Beispiel. Kino. Cinema. Okay, let's try to answer this. Ito, direct na katabi niya si noun. So, matic na kind. Yan. Or kaine. Or anything. Basta kind. Yan. And then, pag meron naman siyang prepositional phrase, it is niche. Maliwanag po? So, let's make a sentence out of this. We have no cinema nearby. So, yan. Let's translate it po. Wir haben kein Kino in the Nähe. Gets po? Kein. Sunod niya dyan si Kino na noun. Okay, how about in Kino naman? I am not in the cinema. Ano po? Ang translation po niyan? Ich bin nicht ins Kino. Ayan, niche yung nakalagay dyan dahil ang kasunod niya ay prepositional phrase. Ins Kino or im Kino. So, great. Tapos na po tayo kay
niche, tsaka si kind, ang ating two negations. Now, we move on to adjective declension. Ano na po ulit ang ating adjectives? Adjectives po natin ay nagde-describe ng noun. Yes, it describes noun. Okay. And sa ating adjectives po, ang endungan nila ay nagde-depend po sa case, gender, at article type. Article type. Ano na po ating mga cases? Sa ating nominative, accusative, tsaka si dative. Ang gender naman po natin, yan na po si masculine, feminine, neuter, tsaka si plural. And then ang ating article type, bestimmte, unbestimmte, and the no article. Okay, proceed pa tayo. How about I see the old man? Hmm. 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 Okay. Ich sehe den alt man. So, ano pang endungin natin dito? Sa ating adjective na ilalagay? Ayan. Yung formula natin yung dapat nating mga tandaan. Man, ang gender po niya ay masculine. Nasaan tayo? Anong article? Anong case tayo? It's accusative form. And then, anong article ang ginamit dito? The or the den. Kaya bestimmte article yan. So, ano po yung kanyang endungan dito? It is alten. Dito po siya. Next, I see the old woman naman. Nagbabae. Nagbabae naman. Again, gender is and the article. Bestimmte. Ano po siya? It's ich sehe die alte Frau. Maliwanag po? Okay. Is I see the young kid. Okay, ich sehe das yung kid. Okay. Determine po natin yung mga gender is and article. Gender is neuter. Then this is case po to, accusative. And then bestimmte article po tayo dito. Ano pong lalagay natin sa indugan ng yung? Yung po. How about young children naman? Young children. I see the young children. Okay, ish, say, have, di. Kasi plural na po ito, no? In the, dito, ang young is yung. Okay, plural, accusative, then, bestimmte. Ano pa ang answer po dito? N. How about pag I see the young children
Okay. Hmm. Okay, next naman po tayo. Ayan, how about if ganyan ang sentence? Ich gebe dem yung Kinder eine Pizza. Okay, dito tayo sa ating yung. Paano po 'to? So, dapat nating i-consider dito ay Kinder is plural. Anong case na po tayo diyan? We're in dative na po. Okay, ang accusative na natin is eine Pizza. And then den bestimmte siya. Dati das die, yan. Bakit den? Balik po kayo sa ating table dito sa person dito po. Okay, dito. Plural na dative, it's den. Tama po ba? Ayan. Hmm. Okay, balik tayo dito. Anong ilalagay natin dito sa endungen ng adjective natin? It's jungen. En ang ilalagay na dyan. Tama ba? Plural. Then, bestimmte. Dito tayo. Okay. Tama ba? Bestimmte. Plural. Then, nakatative tayo. En. Kaya tama yung jungen. Dito naman tayo sa ating pizza. Paano naging eine yan? Ang pizza natin ay feminine. Then, naka-accusative form. Balik tayo sa ating other other formula or other table. Ayan. Ein is unbestimmte. Ayan. Unbestimmte yan. Naka-accusative feminine. Eine. Tama pa yung nilagay natin? Yes po. Okay, next naman po tayo. Okay. I give the young man a pizza. Kindly translate it po in German. Pause it and try to answer. So, let's answer na po. Ich gebe dem jungen Mann eine Pizza. Okay, next. I give. Okay, next. I give the young woman a pizza. Okay, stop. So, pause nyo lang po kung gusto nyo pong answeran. Ang answer po niyan ay, ich gebe der jungen Frau eine Pizza. Okay, tama po ba ang en na nilagay natin? Ich gebe der. Ang pronoun natin ay feminine. Naka-bestimmte article tayo. Then, dative. So, it is en. Tama. Another. I give young woman a yummy pizza. Okay.
try to answer na naman po. Pause na po muna and then answeran po ninyo. So, ang answer po niyan ay ich gebe junge Frau eine leckere Pizza. Okay. Check po natin. So, ang Frau po dito ay feminine. Naka-dative case tayo. Wala siyang article. So, nung matry tayo dyan. So, feminine, dative, it's er. Tama. Okay, dito naman tayo sa lekkere pizza. Another adjective for pizza. Ano ang ating pizza? Feminine din yan. And then, ang case natin is ako. Then, naka-umbestimmte siya. So, dito, umbestimmte, feminine, accusative, Tama yung nalagay natin. Yes. Okay. Another. I give the old woman or an expensive pizza. So, pause and try to answer po. And let's answer na. Ich gebe der alten Frau eine teure Pizza. Check lang po, no? Yung expensive. Ayan. Teure. Kulang tayo ng . Okay. Let's check. Ang Frau natin dito muna tayo sa ating the old woman. Naman tayo sa ating the old woman. Ang Frau natin dyan ay feminine. Naka-besh, tinta. And then, case natin ay dative. Okay. Let's see. Bestimmte, feminine, then dative. Tama. Next naman is pizza. Unexpensive pizza. Okay. Eine teure Pizza. Okay, ito po ay naka-accusative form. This is unbestimmte. And then, ang pizza natin ay feminine. So, ito tayo, unbestimmte, feminine, accusative. Ang ulihan. Tama. Okay, last. I give old woman expensive pizza. Sige po, type po ninyong answeran muna. Okay, this is the answer po. Ich gebe alten Frau teure Pizza. Okay, let's check. Gender niya ay feminine, si Frau. And then this is naka-dative. Without article siya. Without article. So, dito tayo, mamatry. Feminine and dative. Tama. Alten. Hindi, wrong pala. Okay, let's answer po. Ich gebe alten Frau teure Pizza. Okay, let's check po. Frau is feminine. Naka-dative case siya. Then without article.
So, dito tayo sa Numa Drive. Without article, feminine, then dative, AF. Ayan. Ayan po. Let's answer. Ich gebe alle Frau eure Pizza. Okay, let's check. Frau is feminine. Nakadative case. Wala siyang article. So, fall on to without article, lumatry po siya. And then, feminine, dative, it's ER. Check. Dito naman po tayo kay pizza, wala din siyang article dito sa unahan. Dahil ang pizza po natin ay feminine, naka-accusative case naman po siya. So, without article, feminine, then accusative, po siya. Tama po. Okay. That is our last Beispiel. Kung may mga tanong po kayo, you can message me po sa ating group chat or you can PM me po private message. Ganyan. Kung may mga hindi po kayo naintindihan, kung gusto niyo po pa po ng more examples, ganyan. Okay. That ends our class po. Thank you for listening. I hope you learned a lot today. And sana hindi pa overloaded ang ating mga utak. No? So, more on practice pa po tayo. And I will post po an activity sa ating drive. And I kindly send na lang po PM, private message. Yan. Or you can post it din or upload sa ating drive na din. Doon sa under ng students. So, ilagay nyo lang po doon sa activities, then name nyo na lang po. Rename nyo na lang. Okay? Thank you so much. Kung may mga tanong po kayo ulit, let me know po. Just private message me or sa group chat na lang po. Okay lang naman po.